Bukod kay Ilocos Norte Governor Amy Marcos, lumabas sa isang investigative report na konektado rin sa mga offshore corporation sina Senator Manny Villar at San Juan Congressman J.V. Ejercito. Hindi raw ito deklarado sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Giit ni Villar, ang naturang offshore company ay pag-aari ng investment company ng kanyang pamilya na nakalista sa kanyang SALN. Buwelta naman ni Ejercito na pupolitika lang daw siya. May report si Bam Alegre. Sa dokumentong nakalap ng International Consortium of Investigative Journalists o ICIJ, lumabas na beneficial owner daw ng Awesome Dragon Holdings Limited noong 2007 si Senator Manny Villar habang Senate President pa siya. Si Congressman J.V. Ejercito naman daw ang director ng Icebell Properties Limited na itinatag noong 1999 habang presidente ang ama niyang si Erap. Ang mga offshore corporation, mga korporasyong binuksan sa ibang bansa gaya ng British Virgin Islands na itinuturing na tax haven ng mga negosyante dahil hindi halos naniningil ng buwis sa mga naglalagak ng investment dito. Yung tax benefits. In several countries which are called tax havens, the income earned by the corporation from offshore income, meaning not from within that jurisdiction, is not subject to tax. It's really the big companies and high net worth individuals. You go there precisely for confidentiality. Bagamat wala naman daw illegal sa pagkakaroon ng offshore trust at offshore corporations, ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kapwa hindi idineklara ni Villar at Ejercito sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang mga naturang offshore corporations. Sa isang statement, sinabi ni Senator Villar na ang Awesome Dragon Holdings Limited, pag-aari ng Fine Properties Incorporated, isang investment company na pag-aari ng kanyang pamilya at nakalista sa kanyang SALN. Isang dormant na kumpanya lang daw ito na may kapital na $1. Binuo raw ito para maging corporate vehicle sakali magkaroon ng oportunidad na makapagnegosyo sa ibang bansa. Sa isa namang pahayag, hindi inamin o itinanggi ni Ejercito ang ulat. Iginiit niyang naging tapat siya sa pagdedeklara ng ari-arian sa kanyang SALN. Duda rin daw si Ejercito sa timing ng paglabas ng report ngayong malapit na ang eleksyon 2013. Yung timing niya is very suspect, no? Kasi alam mo, 12 years akong naging public servant. Itong span na yun, wala silang ginagawang ganyang expose, no? Tapos kayong kumakandidato na ako, bigla na lang ngayon na lang nila nilabas po yan. Nauna nang naiulat ng PCIJ ang di umano'y offshore trust kung saan beneficiary raw sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at 3 niyang anak. 122,000 offshoring companies, 130,000 records ng mga tao sa likod nito at 2.5 million files. Ito ang pinag-aralan ng isang global network ng mga mamamahayag, ang International Consortium of Investigative Journalists. Kabilang na dyan ang PCIJ para tuklasin ang mga pangalan sa likod ng mga offshore accounts. Sa halip na i-upload agad sa internet ang kanilang datos, mabusisi ang kanilang double-checking sa bawat bansa para tiyaking tama ang kanilang impormasyon. Pero ano nga ba ang isang offshore account? Ayon sa isang financial analyst, hindi naman masamang magkaroon nito. Ang offshore account naman, sinasabi lang niyan na may bank account ka or any other financial account na wala sa sarili mo bansa. So kung Pilipino ka, o kung may dollar account ka sa United States, may offshore account ka na. Yun nga lang, hindi basta-bastang mabubuksan ng isang offshore account kahit may dahilan ng ating pamahalaan para silipin ang laman nito. Patakaran kasi ng ibang bansa ang masusunod kung sakasakali. Hindi siya masyadong transparent. Kumbaga pag madali mag-set up tapos pag meron ng gustong malaman, medyo mahirap na magtanong. Bam Alegre, GMA News.